Joel, alam mo, na-curious din ako dito Sobrang ang dami kong curiosity dito sa episode natin today. Di ba kapag, syempre, yung mami nila, di ba yung totoong buhay parang pag mga ganitong pagkakataon, hindi na pinapakita yung anak. Pero ang balita ko, yung mami nila at saka ikaw, magkaibigan pa. Mabait kasi yung mami nila. After nila manganak, I'll see to it na yung mami rin nila ang mag-aalaga sa kanila hanggang mga 5 weeks. Kasi hindi mo agad maaalis sa Russia sila. Kasi Pero may mga hindi ba, may documentations. iba na ayaw nila yung the mere fact na nalabas na yung baby, parang automatic out sa mami? Yeah. Well, sa Russia kasi it's really legal na ako yung talagang responsible sa kanila, akin talaga itong mga anak, yung gano'n. Meron din kaming mga kontrata, pinapasa sa judge nila, na talagang hanggang sa Department of Justice na walang habol yung mami nila. Yun ang kagandahan doon. Kaya siguro okay lang. Nasasabi ko kung sino yung mami nila, Na naging makilala friend ko din siya, nila. makilala rin nila, yung gano'n. So, paano yan kapag nakilala? Like, example, ito sa dalawang ito, sa mami nila, tapos, babay na, uwi na kaming Manila, anong nakikita mong pakiramdam ng mami? Well, because that surrogate mom din, no, si Lilia kasi isa, dito, second client niya na kami. Yung first client niya is a French couple. Ito yung second client. Tapos after this, meron din siya another, usually European yung mga kliyente niya. Okay. This is the fourth client, gano'n. So, parang sanay na rin siya. Kaya nung pumipirma siya ng kontrata nun, sabi niya in Russian, kasi may interpreter kami. Sabi niya gano'n, kahit hindi ko na ito basahin, pipirmahan ko ito dahil alam ko na to. Sabi niya gano'n. So, parang trabaho na niya rin yun. Ganun. Kaya hindi siya nag-worry. Hindi na ako din nag-worry sa kanya. Hindi ka ba nahirapan? 4 yung anak mo, tapos mag-isa ka lang, ikaw ang nanay at tatay ng 4 na to. Tapos, syempre, may business kang inaasikaso. Tapos, 4 yung anak mo. Paano mo na-handle yung time mo para sa kanila? May time management talaga ako sa work, sa kanila. And I'm so blessed also to have may mga mahuhusay ko mga nani, yung ganyan. So ano to, yung bawat isa ba may yaya sila? Kasi ang kukulit, hindi mo alam kung paano yung gagawin mo, di ba? Sinabi mo, oo. Dito kasi halos 24 hours ang pagtingin sa kanila, di ba? Alam mo yan. Kaya dito tig-2 sila. Sa isang baby, 2 yaya? Oo, morning and evening shift Wow! yun. So, ang dami yung yaya, 2, 4, 6, 10 yaya meron sa baby? Dito 4. Bali 3 lang dito. Para pagka day off yung isa, lilipat naman isa. Kaya I have 7. Wow! Ganon. Yaya, ganun lang, no? Sa bagay, oo naman. Sa totoo, hindi biro ang mag-alaga ng anak, no? So, dapat talaga may magbabantay talaga sa kanila. 24 oras, literal. Lalo kapag mga babies na ganito. And you'll see the difference kasi di ba, ang baby mo isa lang, di ba? Pag nagkaroon ka ng kambal, doon mo makikita na parang iba talaga ang treatment ngayon dahil 2 tong aalagaan Oo nga, mo. eh. Tapos minsan may competition sa kanila. Pag pinansin mo isa, Kailangan pati isa, pati yung isa. Ganun. Actually, yung isa nga lang, medyo di mo na alam kung paano gagawin mo. 2 pa kaya. Ay! oo. Pero why not? Kung ipagkaloob, di ba? Yeah. Malay mo, di ba? Sa tingin mo, paglaki nila, magiging strict mom and dad ka ba? Sa ngayon kasi, hindi pa ako ganun ka-strict sa kanila. Although, may mga times naman na kailangan din sa kanila kasi medyo may mga tantrums na kailangan i-explain sa kanila. Malaki advantage yung pinasok ko sila sa school. Saka yung meron silang bonding with other kids din. Medyo self-discipline sila. Iba din yung turo ng teacher sa school, yung ganon. Kaya, nakatulong sa akin yung ganon. But, depende yun kung talagang medyo kailangan i-disiplina silang mabuti at kailangan maging mahigpit ako sa kanila, I believe Ito gagawin secret ko. lang natin, ha? May favorite ka ba sa kanila? Kasi lahat cute, eh. Sinong favorite mo sa kanilang 4? To be honest, Hindi naman nila wala. alam, Hindi naman nila alam. Sino sa kanilang 4? Walang yung talagang favorite na isa, wala. Favorite ko silang lahat. Hindi Sinong ko pinakamatigas ang ulo sa kanila? Yung girl. Yung girl, Naku, mga babae talaga, no? Ay! Eto daw, may mga dala ka daw mga symbolic na bagay na para pagpapaalala sa bawat anak mo. Ano ito? Yeah, okay. We'll start with this one. Okay. This is a sword, no? Ang sword kasi, ito yung kay Harvey. This is Harvey. Kasi ang Harvey means sword like a warrior, no? Siya yung para magde-defend sa family namin, no? Wow! Yun, siya. Si Harvey. Yeah, this is a sword. Yeah.
So you can play with that first. Yeah. Okay. And this one, it's a crown. Si Harry kasi means like an emperor or a hero or a king. Yan siya. You're ano daw, a prince. Yan. And itong gift na isa, kasi si Sean and si Sign, both means gracious gift of God. So they are gifts. Paano ka ba niya tawagin? Anong tawag niya sa'yo? Daddy. Oh, what do you want to say to your daddy? I love you, Daddy. Oh, you Wow, kiss I daddy, love you you hug too, daddy, you kiss princess. daddy. So nice of you. Mwah, I love you. Hey. Come on. Sean, Prince, come come here. here. You want to say anything to your daddy? I think he What has do you a want to microphone. say? You want to say anything? You want to say thank you also to Daddy? Or... Okay, say it. You, Daddy. Okay, Say, you're love you, welcome. Daddy. Sa binigay sa'yo ng Panginoon na to, sa apat na ito, every time na matutulog ka sa gabi at pinipikit mo yung mata mo, ano yung talagang pinagpapasalamat mo sa Panginoon na parang feeling mo, Lord, yung palagi mong binabanggit sa Kanya? Alam mo talagang, noon kasi, ine-enjoy ko na talaga yung mga pamangkin ko, yung mga anak ng kapatid ko. Sa kanila palang tuwan-tuwa na ako. No? Pero iba pala talaga. Now you're a mother. Pag anak mo na, iba talaga. So talagang walang katapusang pasasalamat sa kanya na it's always an answered prayer. No? Dahil dito lang pinagdarasal ko na magkaanak ako, yung ganon. Talagang hindi lang nga isa, binigay dalawa, yung ganon. And dito rin kila Harry kay Harvey, dalawang fertilized embryos kasi ang nilagay sa kanila. No? And imagine, pareho silang nabuo. Oo nga Yung eh. ganon. 20 years ago, nagtatry na ako. Well, 20 years ago, yung aking similya, hindi maganda ang quality, mababa ang count niya. Kaya noon medyo nadidepress ako na parang, oh my God, paano ako Bakit? magkakaanak? Oo, yung ganon. So akala ko hopeless na yung case ko. Kaya noon palang gumagastos na rin ako, para lang magkaanak talaga ako, Singaporean doctor, yung gano'n, Lahat pupunta na rito. tinaray. Yeah, ultimo yung egg cells from Americans, yung gano'n. Tapos, inaalagaan ko yung mga Filipino surrogate mothers. 3 yun eh. Tapos lahat yun failures, lahat talaga. Kasi sabi ko, naku, ayaw yata akong bigyan ng anak. At least hindi ka sumuko, hindi lang Hindi. isang anak ang binigay sa'yo, 4 na sobrang cute pa. Thank you. Diba? Oh. Naku, thank you, Joel, dahil binisita mo kami, pinaunlakan mo kami na makita namin itong mga 4 na anak mong sobrang cute. Yeah, At sana thank paglaki nila, may yan ng morning pa, i-guess namin sila. Yeah. Diba? Ang cute eh.